Welcome to our podcast. This is Cracked Out with J And Siege! Hey! Ayun. Usual. Ayan. Bali, start tayo sa... Maigli lang naman to. Start tayo sa question of the week, guys. Question of the week natin is... Ano yung pettiest na ginawa mo para lang makaprove ng point? Okay. So, ewan ko kung may sasagot yan sa comments. Pwede din natin isali yan. Una, nakipag-break siya sa akin. So, pinayutinize ko yung aso niya kasi ako yung nagbabayad ng bills sa vet. Pinayutinize yung aso? Kasi siya yung nagbabayad sa... Para lang makaganti? Sino ko siguro para makaganti? Ewan ko lang. Pero... Oo. Yun yung point niya. Yun yung point niya na... Oo nga, gumaganti nga. Pero, grabe naman yun. Parang halang na yun. Iniisip ko na lang na sana medyo matanda na yung aso talaga. Para kano kung ano pa. Parang hindi pa naman ganun katanda. Hindi hindi aso namin aso niya. Kasi siya yung nagpapabet. Sira ulo na yan. Parang sige. Ang pangit naman nalungkot ako dun sa unang question na natin unang entry. Wala ganun yung entry Sige nga. Eto parang lang. Sinabi kong namatay ang pusang inadapt namin nung kami pa. Para ma-feel niya kung gaano ako ka-heartbroken nung nag-break kami. Sabi lang naman, di ba siguro? Pero may pa naman siguro. Eto na. Manuel, alam mo yung mga ganti na sobrang kupal na lang talaga. Meron dito, nakarelate ako Pero mamaya, hula ko na lang. Eto, next. Pettiest na ginawa mo para lang makaprove ng point. Lifeguard ako. Tapos sinabihan ako nung isang lalaki na di ako marunong lumangoy. Hinayaan ko siya malunod ng onte bago ko bago sagipin. Onte lang naman. Hindi naman totally nalalo na parang pinaramdaman mo na kailangan mo sa buhay mo. Sige. Hindi pwede sa akin gawin yun. Magrereklamo talaga ako sa Eto. Ay, pero meron ako na nakita niyan. Overseas siya. Ang nangyari dun sa kanya, merong lifeguard. Basta lifeguard to. Merong lifeguard tapos nasa malayo siya. Basta nasa tabi naman ng pool. So, nakabantay pa rin siya sa pool. Naman. Hindi siya distracted. Wala siya kahit hawak na kahit anong phone. Ganun. Tapos, ang nangyari, merong 6-year-old na naglalakad. Sa tabi ng pool. Tapos tumalon. Tapos, ang tagal nung respond, mga 4 minutes. Hindi na distracted. Talagang wala lang talaga masyadong tao. Tapos, hindi lang talaga napansin kasi nga maliit na bata. Tumalon siya sa pool. Tapos, after 4 minutes, nakita dun sa CCTV, tsaka lang siya sinagip. Pero nasagip yung bata. So, nirevive niya, siyempre niya, ganyan, lahat, ginawa niya. Tapos nabuhay yung bata. Tapos ngayon, siya yung kinakasuhan nung mga magulang. Kasi, bakit daw ganun katagal yung respond? Naligtas niya yung bata, tapos kinasuhan siya ngayon, tapos, may trial siya. Bakit, ano ba kasi ginagawa ng lifeguard? Talagang wala. Pag tinignan mo yung CCTV, hindi siya distracted, hindi siya talagang late lang yung respond na umabot ng 4 minutes. Pero wala kahit na anong pwede mong hindi lang talaga napansin kasi nga maliit yung bata tapos hindi naman ganoon maingay yung splash. Tapos ngayon, yun siya yung kinakasuhan ng mga magulang. Pero hindi ba dapat
yung magulang yung may kasalanan dun kasi pinabayaan nila yung anak nila dun sa pool. Oo nga. Wala silang provision. Nasaan ba yung magulang? Nasa low bata nung establishment, parang ganun. Tapos umabot sa ano yung... Sa pool. Nagsiswimming sila. Nagswimming talaga sila. Tapos lumabas lang siguro yung bata, ganun. Kasi bagay, ako daw ano eh. Muntik ako malunod ng sanggol. Ay, hindi naman sanggol. Siguro mga ano. Ewan ko, 1-year-old. Kasi Bakit? yung nanay ko nun sa Villa Escudero nagtatrabaho. So, kami ni ate pwede naman mag-swimming dun. Okay. Ako hindi ko maalala. Bata pa ako nun. Tapos ano, parang, ewan ko ba't wala din nagbabantay sa akin. Buti nakita daw ako ng nanay ko na ano. Munti ka pala maging kwenta na lang. No? Nanay ko din sumagip sa akin. Sumalun sa pool eh. Pero yun ako, parang nakita niya daw na nakaupo lang ako sa tabi ng pool. Tapos bigla ka lang bumagsak. Ayun. Ano po advice niya sa mga taong feeling nila na pag-iwanan sila sa buhay? Depende. Ngayon, sa age namin, ano muna tayo? Sige, advice tayo. Sa age namin, advice dyan. syempre marami na yung mga peers natin na kinakasal na. Nagkakaroon na ng slowly nakaka-build ng family nila, ganon. Tapos, medyo may pressure din eh. May pressure. Tapos, ikaw kasi medyo, ako wala. Sige lang. Tapos, parang kanya-kanyang focus din eh. Tapos kanya-kanyang time mo yan eh. Kanya-kanyang moment mo yan. Pressure na tuloy ako. Sino nagtanong nun? Ayun. So, huwag kang masyadong ma-pressure. Parang, basta maging consistent ka lang sa ginagawa mo. Yun. Yun yung ano ko doon. Kasi, ano? iyak single. By choice naman. By choice naman yung magiging single. Wala kasi yun eh. Kasi ngayon focus ako sa sa work. So by choice yung pagiging single. Ayun. Basta maging consistent ka lang. Tapos try mong, meron ako na ang ganda yung input ko dyan. Kasi meron akong panood. Parang make yourself, pwede ko ba sabihin yung word na term na fuckable, gano'n? No, sige. Yun. Now, make yourself fuckable. Parang, improve mo yung itsura mo, improve mo yung health mo, improve mo yung career mo. Tapos, lahat yan, dadating sa'yo. So, panood yan? Sa TikTok. Pero tama yung point niya. Diba? Yun nata yung biglang Cool na may point sound ko yan. effects. May motivation. Yung may bundok. Nakikita yung mga scenery. Akala ko Nag-cheat sa akin yung ex ko with ex niya bago sa akin. Nag-post ako ng pic nilang dalawa and nag-message sa akin yung asawa ng ex niya. Wait, ang gulo. Nag-cheat? Ngayon, ex ko na kasi. Ex niya. Okay. Nag-cheat siya sa ex niya bago sa akin. So, Parang bumalik ba? okay. Tapos, nag-post ako ng pic nilang dalawa, nag-message sa akin yung asawa nung lalaki. Ayun, kinuwento ko lahat. Yung wala na kalokohan. Petty. Pero hindi ko sinasabing Mali ka. Okay lang. Ginawa niyo yun eh. Eto. Sige. Naglakad ako galing KFC hanggang sa campus namin kasi sabi ng best friend ko na may dala ng kotse, sa likod daw ako umupo kahit dalawa lang kami kumain nung time na yun. Bakit siya pinapaupo sa likod? Siguro parang May mga gamit, gano'n? Ayaw katabi? Siguro, parang ma-probe lang yung point na Akin tong kotse. akin to. Di ba sa likod? Di ba mas mukha kang driver pag gano'n? Hindi, ako nga susunod eh.
wala kang palag na. Ikaw, upo ka nun? Ako hindi. Okay lang. Kasi, ang trabaho ng shotgun, kausapin mo yung nagdadrive. Diba? Yun yung naisip ko. Kasi ako nagdadrive. So ako, pwede akong matulog sa likod. Bahala ka sa buhay mo mag-drive. Paano kung yung mukhang malapit lang naman kasi nilakad niya eh. Talagang ayaw lang na, no? Baka nag-aangas lang yung kaibigan Kanya na, ano, na may kotse ako, ikaw wala, inusundo pa kita. Meron akong, ano sa ganyan, parang input. Alam mo yung dapat kapag nakikita hindi ka na komportable sa isang bagay, tinitake out mo na yung sarili mo. Tinitake out. Tinatanggal mo na yung sarili mo doon sa sitwasyon na yun. Parang yun yung natutunan ko siya in a hard way dati. Na wala akong choice. Kasi event yun nung friend ko na yun. Okay. Tapos, dahil event niya yun, kailangan ko mag-stick around. Tapos sumakay dun sa mga trip na kahit bad trip na ako. Tapos sa isip ko nun, hindi ko na ulit siya gagawin. Na if ayaw ko talaga dun sa nag-head ng event na yun, hindi ko siya bibigyan ng enough na power para control niya yung buong sitwasyon. Parang ganon. So, okay lang na magkasama kami. Tapos merong something ganyan na ganap namin. Pero kung ganap niya, tapos siya yung may, for example, oy, libre ko. Sige, sagot ko na kayo lahat. Ba yan? Hindi. Sayang. May ganun ka din? Wala pa naman. Basta yun. Ang rule ko doon, kapag yung taong kapag yung taong nag-held ng event na yun, hindi ko gusto yung pamamalakad niya. Siya yung nag-aya sa lahat. Hindi ako attend. Pero kung kasama ko lang siya, tapos nasa isang event lang, okay lang yun. Nagkataon lang na. Pero kung event niya, tapos siya yung may full power dun sa ano na yun, hindi ako pupunta. Nag-cheat siya sa akin kasama yung mabantot niyang kaklase. Nagtago ako ng hilaw na hipon sa kotse niya para mabaliw siya. Baka isipin niya, yung mabaho niya kaklase, naamoy niya. Yun yung mga alam mo yung Mababaliw din ako nun. saan nagagaling yung amoy na yun? Kuwari 2 weeks ko nun din sinabay yung yung kaklase kong yun. Tapos tapos naiwan yung amoy. Hindi mo naiwan yung amoy kumapit. Magkaaway kami nung nanay ko nung kinuwento ko sa lahat ng nasa family reunion na 13 pa lang nanay ko nung nawala virginity niya. Takay na. Magkaaway lang. Hindi na. Galit lang. Isipin mo ikaw yung tatay, pre. Ganun nag-uusapang pamilya mo. Ewan ko ba? Hindi ko kaya ganyang relasyon pag Sa magulang mo. magulang anak, hindi ko Lataw yun, pre. Lataw yun talaga sa akin. Anak ka nang... 13. Di ko kinausap ng 3 weeks yung GF ko nung sinabihan niya ako ng manahimik ka. 3 weeks? 3 weeks? Ayan. Manahimik ka. O sige. Manahimik ka talaga. Pero 3 weeks, kaya ko ba yun? So galing ko. So galing mo 3 weeks? Isang araw pa lang na hindi mo nga ako makita. Uli ka ba? Dito ka kakain. Syempre, kasi pag-order ako nun, Sasabay mo. hindi ko na naman kayo in-order. Gagalit kayo, umorder ako sa gabi. Sige, valid. Order ako mamaya. Pero, Gutom ako. yun yung mga pilosopo eh. Yung sinabi manahimik ka, tapos mananahimik ka ng 3 weeks. Pero may mga ganun na feeling minsan, yung kung hindi
Kunwari wala sa hulog yung pagkasabi niya. Yung joke. Yung layo ka nga sa akin. Okay. Ano yun? Lalayo ka? Oh, dito ako sa Fairview. Doon jump sa Cavite. Kaya kayo nag-aaway yung mga nilalabas. Joke lang. Pero kailan ba yun? Ah. Ay, ano yun eh. Di ako kinakausap. Parang 3 araw. Yun yung dati pa na pandemic. Tapos di ako nakakapunta sa kanila. Syempre, lockdown. Oh. Tapos puro, nung work from home na, puro Valorant nga kami. Hindi kayo nagko-call, hindi kayo nag-uusap. Tapos parang tanghali, nasa Discord na ako. Tapos madaling araw din, nasa Discord ako. Tapos nakikita niya na Hindi naman. Ah. Hindi nga siya makapasok kasi nga galit eh. Tapos nakabukas yung webcam ko, parang para akong nagsistream. Napakita ko kila Nads, so nalungkot lang ako, ganito. Sa camera. Malungkot ka pa namin. Oo, away kami. pero wala ka namang ginagawa. Wala ka ginagawa para ayusin. Ang kaya pa ayusin nun kasi nga hindi mo makausap din. Uy, ang dami nag-break ng pandemic May hina. Yabo. Kasi mahirap din sa'yo yun. Pupunta pa ako. Pero yun lang. Hindi ka makapunta dun. Sakto may credit card na ako nung napadeliver tuloy ako. Ganun ka na lang. Bawi ka na lang na ganun. Sige, next. Yung pettiest na ginawa mo para lang maka-prove ng point. Nung sure akong nag-cheat sa akin yung GF ko, binayaran ko yung isang model sa IG para landiin GF ko. Iniwan ako ng GF ko para sumama dun sa mod. At least, alam mo na kasi nag-cheat. Bibigyan mo pa model. Tapos ngayon, nagbayad ka, tapos umalis din sa... Kinuha pera mo. Uy, sinulot ko siya sa boyfriend niya. Sinabi ko sa kanya na nagbago na ako and ready na ako mag-commit. Spoiler, di pa ako nagbabago. Yun yung gagawin mo lahat para lang makaisa ka. Gawin mo lahat para lang makaisa ka. Kahit kasi nakaligan yung lumalabas sa bibig mo. Kasi meron ka lang agenda. Ginawa mo yun, no? Oo nga, alam ko. Hindi naman ayun lang yung natin guys. Kung may input pa kayo sa tanong, comment nyo lang. Baka masali sa sa cut natin. Okay. May kwento ba? Yes, sir. Yun. May kwento ko. Prepared tayo. Happy Chinese New Year sa mga tropa nating Chinese. Yay. Wait. Racist ba pag tinawag silang incheck? Hindi ko alam. Kasi alam ko meron ibang Chinese na offend pag tinatawag na incheck. May mga kilala nga ako nung... Diba? No offense na incheck tinawag comment nyo nga. Racist. Sa mga tropa nating incheck dyan na nakikinig. Ba't incheck din? Ay, sorry. Sa tropa nating Chinese. Chinese na nakikinig. Ano yun? Happy New Year. Wala tuloy ba? Ayan. Yung title, actually sa TikTok lang to. Pero galing din sa Reddit. Ayan. Yung title, si ate na kulang na lang halikan ako sa pila. Si ate kulang na lang halikan ako sa pila. Okay. Ayan. Pumila ako sa 7-Eleven para bayaran yung pinamili ko. Let's just say, I bought a couple of things such as bottled water, 3 1 liter, bread, and other drinks. In short, medyo mabigat. Nascan naman na lahat, nalagay na rin sa eco bag na bitbit ko and waiting na lang sa sukli. Ang problema, nag-malfunction yung monitor ni ate cashier so natatagalan.
Okay. Yung kasunod ko sa pila na babae, pinilit isiksik yung sarili sa tabi ko para ipatong yung 250 ml niya na tubig sa counter. 250, maliit lang yun eh. Wala pa 1 litro. Maliit lang talaga. Tapos natulak na ako sa gilid. Mind you, hindi ko pa nakukuha yung eco bag ko na pinaglalagyan ng mga items na binili ko. Okay. Hindi naman ako maarte pero hindi naman ako maarte pero ano, bate. Parang na-encourage niya yung personal space. Ganun na. Gusto mo maglaplapan na lang tayo sa pila, gumaganon. Total, nakakiskis na yung katawan mo sa akin. Hindi ko pa rin makalimutan lagkit ng braso mo. I said, excuse me. Kasi nahihirapan ako kunin yung eco bag na mabigat dahil sa mga tubig, saka yung sukli ko. Tapos itong si ate, pinapanood lang ako, pilit abutin lahat at iwas. Ano yun? Sorry. Sige. Pinanood lang ako, pilit abutin lahat at iwasan matabig yung 250 ml niya na tubig sa counter. Napapaligiran din kasi kami nung mga mini stands na products sa 7-Eleven. Ay, sarap. Saka yung ice cream freezer kaya masikip sa may counter. Sorry. Hindi naman na ako. Heart-friendly story mo eh. Hindi ko mapigil. Inablot ko na lang yung pinamili ko. Sabi, ano to, bigat na bigat sa sarili. Ikakamatay mo ata, hawakan tubig mo saglit eh. Ano siya, napi ko na siya. Iniisip ko, baka nga naman may condition siya na hirap mag-grip yung ng mga bagay-bagay at need niya talaga ipatong muna yung water niya sa counter. Pero booking na, ano ba yung tumabi muna siya at wag niya isiksik sarili niya sa akin habang ongoing pa yung transaction ko. Tama ka na. Yun lang. Kumbaga, store etiquette lang din. Na parang sumisingit Hindi eh. lang naman eh. Pag sa ano naman, ano lang siguro yun, parang off my chest ni ating sender, na kapag sa ganyang mga pila, iwasan, wait for your turn lang talaga, maging, ano ka na lang din, respectful ka lang din. Pero, actually ginagawa ko rin pala yun. Yung Sa 7-Eleven, pag sa 7-Eleven. kasi baka maunahan ka. Hindi. Ako pala ka lang. Hindi ka nakakita na out. Kasi yun lang iniisip ko rason kung ba't mo ilalagay muna doon. Wala lang. Hindi dahil sa baka maunahan ako. Mabigat. Hindi naman mabigat. Parang madami lang masyado. Tapos wala sila kasing basket. Kaya ginagawa ko yun kasi marami yung nilalagay ko. Tapos saka ko babalikan. Pero kung yung isa lang, yun yung hindi okay siguro. Ako, ewan ko parang di ko naman masyado napapansin siguro yun. Siguro kung wala lang ako sa mood nung araw na yun, doon ko lang papansinin yun. Na kapag may gumawa na. Tas didikit yun. Lagkit daw yung braso ko, di. Ay, hindi ko na dinidikit. Tapos malangis-langis yan. Sobrang langis, pwede kunin ng China. Ayun, ginagawa ko lang siya pag marami akong dalang. Na, tapos may gusto pa akong balikan sa 7-Eleven. Kasi minsan kuha ka lang ng kuha eh. Ako hindi. Parang hindi ko ano yun eh. Ilalagay ko muna gamit pinamili ko doon. Nag-iikot pa ako. Gano'n na. Hindi mo ginagawa yun? Hindi naman masyado. Siguro kung gawin ko hindi naman sinasadya. Ginagawa ko lang naman siya pag konti lang tao. Pag dalawa lang kami na nakatina gano'n. Pero kung sobrang dami, tapos nilagay mo yung kupal ka na lang nun. Wala kasing basket sa 7-Eleven. Usually, ang ginagawa ko parang 2 transaction na lang. Kung may gusto pa akong bilhin. Kasi baka, iniisip ko kasi baka mahirapan yung kasi dami niyang gano'n. Para isang transaction lang natin sabay-sabay. May mga pet peeve talaga tayo sa ganyan. Pero next time na yun, may nakita akong listahan din nun eh. Pet peeve sa grocery. Okay. Nagawa ko din yan sa supermarket. Yung ikaw na tapos sinabi mo sa cashier, may nakalimutan ka. Sabi ko, wait lang, may kukunin pa ako. Okay lang. Oo. Ang masaklap lang nun, pag
haba pila pa naman. Ay, yun yung ano. Ay, ewan ko sa'yo. Okay lang kasi kung hindi ganun kahaba yung pila, pero parang, ewan ko, ako nahiya ako eh. Ay, hindi. Ako feel ko. Kung Kung makita ko mahaba talaga yung pila. Siyempre, isip mo, ayaw ko pumila ulit. Kaya sa'yo, wait lang, tapos may tatakboy. Wait lang po, sorry. Sorry po. Tapos hindi mo pa mahanap yung ano, yung item mo, na-hold mo yung linya. Ako ano, gagawin ko na lang, Sa comments pala. next time ko na bibilin. Pero okay lang naman yun. Hindi naman tayo, pero syempre, may naiwan ka din. Huwag mo lang dadalasan. yung ano, alam mo hindi ka pa tapos kasi mahaba yung pila. Ipipila mo na. Ay, oo. Ay, alam ko sa Pinas din nauso yung ganun eh. Yung ganun? Pag sa pila, yung iiwan yung tsinelas. May nakita ko ganun eh. Iwan yung tsinelas para nakapila yung tsinelas. Tapos ako po muna. May mga ganun. Ayun, sabi ni Del Lolo, pet peeve din niya ng mga cashier. Kasi iisipin nila, nag-hold sila ng linya eh. Pero may ano ba yun? May, ano ba yung cashier doon? May minus ba sa kanila yun pag pag konti o kaya pag marami yung customer o per hour lang din ang bayad? Tingin ko per hour lang yun. Hindi naman kasi ano eh. Sa 24 hours na 7-Eleven eh. Kung ilang Hindi, mga sa groceries gano'n. Sa grocery, feel ko hindi. Ano lang. Parang, actually, hindi ako sure. May mga, dyan sa mga nanonood, meron bang cashier dyan? Paano? Pa-enlighten kami paano ang sistema ng cashier. Nagawa nyo na yung bumili kayo worth 100 pero mo 1K pero need mo lang magpapalit. Nag-ask sa'yo yung cashier, sir, wala ba kayo smaller bill? Ako usually. Kasi pag we withdraw bulk tas pag kailangan ng barya, pupunta ako 7-Eleven. Ako din. Pero hindi ko masyado naiisip yung kasi ewan ko, feel ko dadamihan ko na lang yun. Hindi naman siguro 100 lang yung lalagpas ko siguro 100. Ako minsan di pa lumalagpas 100. Ano lang, isang bote ng tubig. Wala po kayo sa mga bill. Ay, wala po eh. Pero alam ko wala. Isa mapagkam ko mo. Titignan mo yung wallet mo. Ay, wait lang. Ay, wala po pala. Ay, wala mo sa utak ko. Minsan hindi ko sinasadyang paasahin. Titignan mo Kumari yung, may 5 po kayo, sir. Ganyan. Alam ko kasi, nag-iwan ako bariya sa bag ko. Wait lang po. Sasabihin mo ba yung ikaw mo? Wait lang po. Wala pala. Sorry. Ganun madalas nangyari sa akin. Kasi nilalabas ko pala lahat ng bariya ko. Kaya lalagay ko dyan. Sorry. Ayan. Yung iba kahit may bariya pero sasabihin sa cashier wala. Ayun yung ayaw lang maglabas, ayaw na maglabas. Sibilangin mo pa eh. Ano yung ano doon? Diba, isipin mo, di ba, bibili ka? Tapos wala silang barya. Sino ba yun mag-a-adjust, di ba? Ako ba o kayo? Kasi parang fault ba nung nagtitinda kasi nagtitinda kayo, bakit wala kayong ready na panukli? Paano kaya? Fault ko ba kasi ganun kalaki yung pera ko na maliit lang yung bibiling ko? Diba? Ako, ang iniisip ko nun fault yun nung, lalo na kapag malalaking establishment tas walang barya. Iniisip ko fault yun ni dapat convenience store. Diba? Kasi alam ko pag nagpapalitan, kunwari yung ang tawag doon? Yung pag Shift. Nag-shift. Shift ba yung tawag doon? Oo. Basta yung pagkukunin na yung pera. Dapat yun lagi nag-iiwan ng barya. Diba? Panukli. So, hindi ko kasal. Tapos minsan pa nakagat ko na.
Ice cream. Okay, Minsan kasi yun yung ano talaga eh. pag gutom ka na tapos kakagatin mo na tapos mabayad ka na lang tapos Ako ano na lang. yung hindi ko talaga ginagawa. Kaya nagulat ako kay Brian nun. Kasi ganun lagi yung ginagawa niya. May time kasi guys na nag-grocery kami. Yeah, actually ginagawa talaga namin yun pag nag-grocery kami. Okay. Kaming dalawa ko. Kasi, parang madalas ako makakalimot din ng gamit. Laging anxiety ko na yun na baka wala akong pambayad. Tapos nakain mo na, nabawas na. Kumari, kumain na ako ice cream. Paano mo na babalik yan? Nahugas ka ping. Hindi naman pwede, papalisin lang kita. Hindi ko alam kung babalik ka pa eh. Police! May tirador na ice cream. Doon na maabot yung yung imagination. Pero nangyayari kasi sa akin, yung nakagat ko na eh. Tapos may bayar kayo sa Leos, wala silang panukuli. Diba? Sino mag-adjust? Ako ba o ikaw? Diba? Dapat ready sila kasi establishment sila eh. Ako, customer lang ako eh. Ayun. Kaya ako hindi ako kumakain, hindi ko binubuksan agad, ganyan. April, iba eh. Ubus na kaya. Naubos na bago pa tayo magbayad. Pinabayad na lang natin yung basura niya na lang eh. Paano? Scan na lang yung basura. Ano yung cooking can yun eh. Meron nag-grocery kami tapos kinakain niya na. Nasita siya nung guard. Pinagalitan siya. Makulit kasi. Yun. Alam ko naman na parang may mga instances din naman na Pero akala ko sa ibang bansa lang eh. Na gano'n. Kayo din pala. Eto, sabi ni Maccabees, nagka-share ako dati sa isang top leading coffee shop. Pag ganyan, tabi ka muna sa gilid, maghihintay ka. Oh! Parang hayaan mo munang magkaroon ng pool ng panukli. Galing. Di ko alam kung ba. Parang iniisip ko lang. Ikaw iniisip mo. Labas ka. Kuha ka na kaya. Magpapalit ka sa labas. Sino mas matigas sa atin na lang? Buti na lang, di ba? May nanonood sa atin kasi. Thank you, Maccabees. Thank you. Di ko alam ba kung bakit nape-pressure ako na maglagay ng sukli sa wallet. Baka itulak ako nung nakapila. Actually, ako din. Yung... Ano yun? Ang ginagawa ko, bago ako lumabas kasi dati lang. Inaayos ko ng nakahilera nung maayos yung pera ko. Sa counter? Hindi. Sa wallet. Kala ko sa counter. Sa wallet. Tapos, nakalagay din yung 1K, 500, hanggang sa 20. Tapos, kapag nagbabayad na ako, magbibigay siya ng sukli. Minsan yung sukli, ito ba yung nakakainis? Yung sukli, nakaganyan ka, nakasahod na yung kamay mo. Nakasahod na yung kamay mo, ilalagay na lang. Ibabagsak sa counter. Minsan tinititigaw ko yung yung cashier nun eh. Kasi ano magagawa ko? Mamulutin ko na lang. Tapos, syempre may pila. Yung mga nakaayos kong papel, sinusuksok ko na lang lahat sa wallet. Tapos, ayun. Oo nga. Natatakot. Ewan ko, bakit Ako yung wallet hiyang-hiya ako mag-ayos ng... isang tupi lang. Pero yung mga ko dun, iwaiwala. Yung ng jeep. Sa bus. Ganun, iwaiwala. Para pag binunot ko, alam kong 20. Yan. Sorry. Bara lang po sa umaga. Pag jeepney tas may nagabot ng 500. Yung mga kakupala na lang talaga yun eh. Yun yung... Masakit ka na lang talaga sa ulo eh. Alam niya ng etiquette na yun eh. Bakit talaga sa umaga pag sa jeep. Kaso ano magagawa mo? Siyempre, ikaw, kunwari, estudyante ka. Babaunan ka. Binaunan ka ng nanay mo ng Isang linggo kung nga rin. Monday pa lang. So, isang bulto yun, malaki. Wala kang choice. Umaga pa yun. Ganun talaga. Kung ako din kasi bigyan nun, ayokong pabarya sa magulang ko kasi babawasan pa.
Ayun, sabi ni Delulo, minsan kasi di enough yung change fund na dala ng bangko lalo na pag holiday season. Oh! Okay. Sabi naman ni Mabis, masarap na bawi dyan 500 tapos order worth 68. 5 pieces. Tigwa 5 pieces yung sukli. Actually ako ganun gagawin ko pag ano. Meron nun dati nakakainis eh. Parang tinry kong pag may 50 ako na bill, hindi ko gagastusin. Ito yung unang ano ko pa lang sa 7-Eleven nun. Sinuklihan ako tig sa 50. Parang simula pa lang ng week yun eh. So, baka iniisip ko, hala. Nabasag agad na barya lahat. Bawal ko gastusin to. Anyways, Ano ba? Ayan, para sa ating late news. Late news. Sa late news natin, Grab driver Okay. na pagbintangan naglululu habang may passenger. Okay. Okay. Tapos, kaya siya sumikat. Ito yung pinaka ano niya. Ito yung pinaka point niya bakit siya naging viral. Kasi nag-post si ate girl ng pangyayari sa perspective niya. Okay. So, Perspective yung nasa likod lang siya ng... so yan. Sabi niya, do not book or get in a car with this driver. Tapos sinabi niya yung pangalan, yung plate number. I'm still shaking from everything that happened just a few minutes ago. Our Grab driver, Lulu, during the trip. My sister and I just finished our activity in school since it was late. We booked a Grab car going home instead of commuting and walking so we feel safe. The moment we got in the car, this maniakis was already breathing heavily and was acting weird. I was tired from today but my gut told me to stay alert. 5 minutes pa lang, I started hearing squishing sound. And he also was breathing more heavily, almost moaning in fact. So 5 minutes pa lang siya nandun sa Grab. I now fully zipped up my jacket, alerted my sister discreetly, and messaged her dad, who booked the trip. To report immediately, I had to wait a little bit to find an area that was more in public and I was well familiar with. From there, I started an audio recording and confronted the driver. I can't be scared or even sound like it kasi he'll think it's nothing. By the way, he picked us up at our school gate. He knew you were students. He was in the middle of his session when I asked him out loud if he was okay. I told him that I noticed he was reading super heavily. Nagulat siya and tried to laugh it off. I kept asking angrily anong meron. I looked him straight in the eye. He said na busog daw kasi siya, dami niyang nakain na kanin. Nakataas yung shirt niya and I saw that only one hand was on the wheel. The squishing sound got louder. Then he proceeded to continue what he was doing. Sabi niya, wala ma'am, ang taba kasi. Tinanong ko ng ano? Gano'n, parang pagalit na ano. Anong yung naririnig ko? Sir, naglululu ka eh. At this point, Kinonfront niya. ako kinonfront niya. At this point, he got scared and started apologizing. Sakto na, I knew the area well. I demanded na itabi niya yung kotse. I told him na saktong-sakto that our dad booked the ride. My sister and I got out safely and went in the nearest fast food place. Buti hindi naka-child lock nor did he notice that I unlocked yung side ko. Our dad is on the way to get us. Nag-grab nga kami para safe. Tapos ganito, naka-shirt, jacket and pants ako. Yung kapatid ko naka-t-shirt and pants. My sister was shaking from all the shock kanina. Walang mamanyakin kung walang manyakis. There's a special place in hell for people like this. Tapos sinadya Yung details. yung details. Tapos, yun niya. So, totoo bang... Ayun. Tapos, eto, sumagot ngayon yung Grab driver. Grab driver. Sabi ng Grab driver, nabasa ko po ang post ni girl tungkol sa akin. Gusto ko pong sabihin na di ako naglululu sa ride at hindi ko po gagawin ang karumaduman na gawain ito sa publiko. Ako po ay isang pamilyadong tao at may 2 anak na babae kaya matindi po ang aking respeto sa kababaihan. Ako po ay overweight, may hika at high blood. Kakagaling ko lang maghapunan at dahil sa kabusugan ay
hinihingal. Mm. Naiintindihan ko kung paano ito maaring misinterpret ni ate, pero ulitin ko po, hindi po ako naglululo. Mapapatunayan rin po ni Miss Ate na kailanman ay wala akong nilabas na ari sa kasagsagan ng ride. Gusto ko lang diniklaro na ako po ay hindi nagsorry o nagpanic nung ako ay hinarap at kinonfront ni ate dahil wala naman po akong ginagawang masama. Mas nagtaka lamang po ako dahil bigla silang nag-request na bumaba. Kinamusta ko rin po sila kung bakit nagpapababa. Papatunayan po ito ng audio protect recording ni Grab. Nakasalukuyan na rin po nilang nire-review. Halos 5 to 6 minutes lang po sila sa loob ng aking kotse. Oo, grabe. Yun yung statement. So 5 to 6 minutes na yun, dami nang nung baba. Ang dami niyang nasabi, diba? 5 minutes. Grabe, wala man lang. Anyway, hindi tayo mag-victim. Okay. Parang, try natin i-unfold muna lang. Sige. Love na aking sasakyan. Ako po ay may katabaan lamang, kaya iba ang tunog ng aking hingal na maaaring ma-misinterpret bilang squishy sound. Pasensya na po kung ito ay nakakabahala sa iba. Naiintindihan ko kung bakit ako ay pansamantalang deactivated ngayon sa Grab. Hindi po ako nakakabiyaya hanggat hindi matapos ang investigasyong isinasagawa. Kung kinakailangan, willing po akong harapin at kausapin ng personal si ate at ang kanyang ama. Humingi lang ako ng inyong pag-unawa at naway maimbestigahan ito ng patas at maayos at matapos na ang mga maling akusasyon at panghuhusga dahil naapektuhan na rin ang aking pamilya. Lalo na ang aking anak dahil sa dami ng bashing at maging death threats. Pwede ba sabihin yung word na yun? Anyway. Yaman na. Tapos, eto na. Naglabas na ng statement si Grab after no investigation nila. Hindi nila Grab Philippines has completed its investigation into the viral complaint involving one of our driver partners which alleged his involvement in public act of lasciviousness. After comprehensive review of the audio protect recording from the trip, the driver partner's profile and performance history, we found no conclusive evidence to support allegations or indicate any malicious intent. Okay. We have met with the passenger's family and the driver partner separately to share the findings of our investigation. During these discussions, we listened to their concerns and provided support on issues that required clarification. We deeply appreciate their willingness to engage constructively in resolving the matter. In light of these findings, the driver partner's account has been reactivated. Okay, good. Furthermore, he will be compensated for the earnings lost during suspension period. Good. In accordance with our standard operating procedure, we understand the challenges faced by both passengers and driving partners in such situations. Remain committed in ensuring fairness and understanding. Yun lang. Yun na yung gist nung release na statement ni Grab. Kasi ang nangyari nun, maling akala lang talaga. Oo nga. Naawa lang din ako sa driver, na yun. Na parang napagbintangan ka na Kasi, masakit naman Pero kudos. Nagdadrive ka, tapos nakilabusan ka, Talagang masakit naman talaga. Tapos magpapawisan ka pa. Talaga may squishy sound yan. Habang nagdadrive ka, gano'n. Ayun. Pero ang galing, okay yung ginawa ni Grab kasi kinuha niya muna yung perspective nito nung passenger tas nung driver. Tapos buti na lang kamo meron silang audio protect para sa mga nila, sa mga driver nila na at least safe. Kumbaga, meron na silang meron pala sila nun. Oo. Tapos unlike sa ginawa ni SM. Sige, ayam na. Ni SM. Yung sa guard. Yung ginawa kasi ni SM, tinerminate agad yung guard. Akala ko nilipat lang. Tinerminate. Di ba nag-release na statement, tinerminate agad. Tapos, ang dami ng balita na nagre-resurface tungkol dun sa issue na yun na actually may mali both. Sorry.
Yes, may mali both. Ayun, may mali naman both, pero dapat meron pa rin benefit of the doubt. Hindi lang yung video alone. Ayun. Kasi, Sa bagay, kung ako din yung driver, kung pagbintangan ako. diba? Maglalabas din ako ng statement ko, hindi po totoo. Hindi po totoo yung mga yan. Ano yun? Tarang dito press release ka ba? Hindi ako nagalulo. Hindi ako. Busog ako. Papakita mo pa pag busog ako. Ito yung swishy saga. Ay, nag-ano daw tayo sabi ni TikTok. Ano sabi? Ano ba? Alam niyo po yung Radioactive Sago project? Yes, yung si Lord De Vera. Huh? Siya yung ano doon. Ano yun? Siya yung vocalista. Yung Radioactive Sago project. Ano ba yun? Banda. Ano sabi yung TikTok? Na ano daw tayo? Na inactive. Okay. Ay, pasok ko kayo guys. Ayun. Tapos, ano pa ba? Meron pa akong isang naalalang sitwasyon dyan. Yung, ano yun? Alam mo yung Matulfo? Yung minamanyak daw siya? Yung nasa bus, yung matanda? Oh. Yung tuloy ang kaso! Nalala mo yan? Hindi. Madami akong... Yung tuloy ang kaso, si alias Linda. Iba pa yung yung nakaganon. Yung aangas mo. Si alias Linda. Hindi mo nalala si alias Linda? Hindi. Wait lang. Bago ko sabihin yung minsan sobrang lawak ng social media dahil maling hinala, pinopost agad sa social media. Kaya very ka dapat think twice, thrice bago mag-post kasi hindi ka makasuhan kasi pinatake ng court yung mga post tsaka yung mga messages as evidence. Di man siya nalulu. Yun nga. Grabe naman sila sa mga... Ayun sabi niya, alam niyo yung yung basta ganito yung sa gist nung tuloy ang kaso. Yeah. Sobrang haba nun pinanood ko yung ilang episodes ng Tulfo yun. Tapos ang ginawa nun, nangyari kasi dun, sobrang kawawa nung nagreklamo sa Tulfo kasi matanda siya. Actually, parang hirap na nga maglakad eh. Matanda siya. Tapos, buti na lang kamo, i-bus yung nasakyan niya. Okay. Tapos merong CCTV camera. Yung CCTV camera na yon nag-react ng OA. Pagkasakay niya, nag-react ng OA yung babae sa tabi niya. Tapos, nagsigaw, as in nag-hysterical, basos ka. Tapos ang ginawa niya, nagpara siya sa may kanto. Tapos, biglang may pumasok na mga lalaki dun sa bus. Hinatak si kuya, tapos ginulbe. Bumaba yung babae? Bumaba yung babae, nagtawag, tapos hinatak si Manong, tapos ginulbe. As in, basag-basag buka. Pero hindi siya Hindi, wala siyang ginawa. Sorry. Pagka sakay nung lalaki, nakaganyan lang siya. Tapos, wala. As in, malinis talaga. Buti na lang kamo talaga may camera. Tapos, ayun, salamat sa CCTV camera. Ang nangyari nun, sobrang haba ng episodes kasi nagsusorry si alias Linda. Pero, babae. Okay. nireveal na ng lahat yung identity niya. Sa net. So, wala na. Wala na yung alias. Wala na kwenta yung alias. Tapos, nakabalot-balot siya ng So, pinagtatawanan siya ni Tulfo kasi nga, tawag sa kanya ni alias Linda. Pero alam naman na ng lahat kung ano yung pangalan niya tsaka itsura niya. So, yun. Kawawa. Tapos, nagmamakaawa silang lahat. Ang masaklap doon, buong ang kanya yung gumulpi doon sa tatay. Ay, sa Grabe naman yun. buong ang kanya. Mga kuya niya, mga pinsan niya, tatay niya. So, lahat sila pinakulong. After nung episode na yon, lahat sila nakulong. Nakulong yung buong hanggan na yun.
Pati si Alas Linda. Ang natira lang yung nanay. Kasi hindi ko mulpe. Oo, kasi hindi ko. Ayun lang. Nag-invest ako ng sobrang tagal dun eh. Sa ano na yun. Nakakatakot yung mga Parang ganun ganyan talaga. yung mga maling gets naman siguro na scary talaga yung yung lalo na yung commute na para sa mga girls scary talaga siya. Pero alam mo yung bigyan mo rin kahit konti ng benefit of the doubt. Ewan ko. Kasi minsan naman kapag masyado kang lax din, hindi mo alam, nakaharas ka na pala. Parang yun. Diba? So, stay pa din. Stay, tas makinig kayo siguro guys. confirm din muna. Mahirap kasi yan yun eh. Mahirap pero hanggat hindi proven, sabi nga diba, hanggat hindi proven, hindi ka guilty. So, kailangan magkaroon ka muna ng valid na Maganda yung balita mo ha. Na-intriga talaga ako dyan. yun nga. Stay open-minded. Ready ka yan ah. Siyempre. Stay open-minded nga. Ay lang. Ating lead news. Recommendation. May ma-recommend ka ba? Kunwari mo. Ayan, recommend namin guys. Matagal na siyang movie. Actually, may lumabas na movie nung 2023. Yung Trolls. Trolls. Ganda. Ganda ako may kera. Parehas naman namin pinanood kasi. Tapos maganda talaga. Ay, sabi ni Delulo. Sabi ng live ngayon. Heart. Thanks. Thank you. Ayun. Trolls, ganda yun. Maganda yun. Kasi Justin Timberlake tsaka Anna Kendrick. Tapos ang ganda kasi ng OST, yung mga nila, mga original sound yung mga cover na trap. Cover pala. Mga cover kasi yung Trolls para siyang musical. Recently ko lang kasi nalaman na may third third movie. Yung una, medyo pa sila eh. Medyo cute sila. Cute lang. Yung pangalawa, unhinged na eh. Parang hindi na siya pang bata. So, may mga jokes siya na pang adults talaga. Kasi yung pangatlo, mas may enjoy ng mga edan natin. Kasi parang mapapasearch kayo ko, ay sino ba nagboses dito? Tutuwa talaga ako na yung kay Justin Timberlake. Tas ang daming parang mga job sa mga voice actors. Hindi siya talaga pang bata. For all ages siya actually. Though pag pinapanood naman sa bata, matutuwa naman talaga. Ganda. Tsaka maganda kasi talaga yung mga nila. Mga soundtracks nila. Galing. Ayun, Trolls, mapapanood nyo siya sa kung saan man kayo pwede mag-stream. Hanap kayo. Kasi yung one, sa lang siya. Sa Netflix. Pero yung 2 tsaka 3, inahanap namin yun. Yun yung recommendation, Trolls. Wala siya sa Netflix yung episode 1 lang. Pero yung 2 tsaka 3 may malilinaw naman na copies. Ako sa Solar Movies. Ako nanonood. Para sa ako ba yung gagi? Sa ako ba yung gagi? Lang natin siya. Judge lang natin. Sabihin natin kung gagi ba siya or valid yung ginawa niya or reaction niya. Eto, doon sa senaryo. Feel ko 50-50 tayo dito. Okay, sige. Galing sa Reddit, ang nagsulat si Euphoric Salary 1830. Ako ba yung gagi if magbigay ako ng retreat letter, parenthesis, with our pick, with a guy friend kung may jowa na ako. I guess mo. Bigyan daw siya ng retreat letter na may picture nila. Na may picture na magkasama sila nung guy friend niya. Okay, Kahit may jowa siya. Okay. Ayan. Please make me understand. For context, before kami magkakilala ng jowa ko is 24. One of the boys na talaga ako. Ako naman, female, 23. Mas marami akong tropang lalaki kaysa sa babae considering na hobbies ko ay men dominant talaga.
Siya opposite naman. Hindi siya tumatropas ng babae kasi mabilis daw siyang ma-attach. Sobrang seloso rin niya. Tinanggap ko rin yun. Ako nag-adjust. I distance myself sa mga tropa kong lalaki kasi bare minimum, right? So here's the thing. Before naging kami, I went on a birthday party. Party ng isang naging tropa ko na rin. Noon yun, birthday niya rin nun. Invite ako ng tropa ko na invited. Parang t-shirt ka sa'yo ng asawa mo. Ang gulo ng... Grammar niya. Sige. Noon yun. Birthday niya rin noon, in-invite ako ng tropa ko na invited dahil tropa siya ng kaklase rin niya. Okay, Naigas mo? No, basta tropa. Tapos na-invite. So itong recent party, nag-repost ako ng story ng celebrant na lalaki. Nung pic na yon, nakaakbay siya sa akin. It was a group pic anyway. Tas alam mo yon, since group pic, digit-digit kayo. Dapat close. Nakaakbay siya sa akin since ako yung katabi. Nakita niya yon, nagalit siya. As in rage. Take note, wala pang kami. Pinag-uusapan namin yun since seloso siya. Galit na galit siya sa action niya na yon sa akin. Kasi ganito magsalita naman to. Sige. So, wait lang. Galit siya kasi inakbayan. Inakbayan siya nung iba dun sa party na yun. Pero kwento niya lang yung dating nangyari. Pero hindi pa sila nun. Okay. Now, doon tayo sa present time. Retreat ng tropa ko na yon, and so nagre-request siya ng retreat letters. It was optional anyways, walang sapilitan. Pero pinili kong gawan siya ng letter since tropa. Plus, I got time so why not? Ngayon, nakita ako ng jowa ko, nagsascroll ako sa photos ng picture naming dalawa lang na magtropa. Okay. Letter ko yun sa kanya. Di nag-rage ulit siya, galit na galit. Pinagpilitan na I was cheating daw. Na-trip ko yung tropa ko, na inaantay ko siya, ganun. Pinag-awayan na raw namin to nun, nung birthday niya pa lang. So parang kinuwento niya lang. Para may backstory. Okay. Excuse. Ako naman, akala ko sa akbay lang siya nagalit. Akala ko sa pagiging clingy lang siya nagalit, not to the person himself. And so, ang ginawa ko, or binago ko lang, is I stopped letting other people, especially men, cling to me. Kahit normal na sa akin yun. Kahit yung pagiging sweet regardless of the gender, kahit nga wala pang kami nun, pinili kong magbago. Ayun nga. Parang, ayun nga, sabi sa comment, may trust issues nga. Hindi ko in-unfollow or block kasi buong akala ko nga, sa akbay lang siya galit. And like, tropa ko pa rin naman siya. So ngayon, nag-away kami because of those retreat letters, dapat daw matik na yun. Di niya gusto yung action, therefore di niya rin gusto yung person himself. Although pinipilit ko rin i-explain sarili ko na hindi, sa sarili ko na hindi, tropa ko lang talaga yun. Gusto ko lang talaga magbigay rin sana ng letter dahil syempre naging tropa ko rin naman siya. Best mo binabanggit tropa mo. Pero pinagdidikdikan niya lang din talaga na I was actually cheating. So ayun, Okay. ako ba yung gagi dahil kinonsider kong mabigay ng letter sa guy friend ko, was that really technically cheating? Kahit wala naman akong ibang intention, it wasn't a love letter anyway. It was Parang palangka ganun. for their, yung palangka nga, retreat letter. It was for their retreat kasi alam ko sa sarili kong wala talaga yon. Sobrang wala akong love interest sa guy friend ko. Sobrang defensive mo din. At nagagalit ko. Wala ko. Ang ano kasi na uutal ako sa kasi habang binabasa ko, tinatry ko di ayusin yung ano. Okay yan. Sige. Pero baka lang sa mata ng iba, may malicious intent na pala yon without me knowing. Please enlighten me. Gusto mo malaman ano yung ano mo? Yung ako? Ano yung reaction mo dyan? Well, since my girlfriend naman ako,
Retreat letter. Tapos yun. Feel ko hindi ganun ka big deal, pero aawain ko pa din siya. Bakit mo siya awin? Seloso ako eh. Paano ba? Kasi, Sige. iniisip ko din, actually, hindi eh. Hindi mo awayin? Hindi ko aawain. Kasi, kung iniisip ko kung baliktad naman, kung ako yung magbibigay ng palangga, baka sa kanya ko pa nga pagawain. Ako awayin ko. Ay, no. Kasi, hindi yung point na nagsiselos eh. Pero ito, wait lang. Sige, wait lang, mamaya. Ito muna. Sige. Hindi sa dahil nagsiselos, pero pinagawa na kasi natin dati. Okay. Kumbaga, sinabi ko na sa'yo, itong tao na to masyadong mahangin. Hindi ko trip yung apog na itong lalaking ko. Umakbay lang eh. Tropa ko yun eh. Sobrang tropa ko nga lang siya. Kasi gano'n yung pagkakaano niya eh. Babe. Kasi diba pinagawa yun eh. Alam ko maging sensitive enough ka. Ano ba naman kung pwede naman walang picture. Ang ginawa niya ba kasi, sinend niya yung picture na yun yung gamit niyang picture. Ay, diba? Yung birthday. Yun yung sobrang insensitive nan kasi hindi naman Alam mo pinagawa na natin to eh. Tapos ginamit mo pang props. Kumbaga, Okay. dinouble down mo yung away eh. Tapos na yun. Tapos ngayon, diba, ang insensitive nun para sa part ko. Tapos ayoko dun sa guy na yon kasi di ko naman alam. Baka kaya rin galit si guy kasi nga, kupal din yung lalaki na yon. May tiwala ako sa'yo, wala akong tiwala sa kanila. Okay. Yun yung point ko doon. Tapos, ang mali lang din siguro doon, hindi masyado na-translate ni Guy sa girl. Sige, bigyan natin ng benefit. Hindi masyado na-translate ni Guy sa girl yung pinapoint out niya. Akala niya yung akbay lang. Akala niya yung akbay yung ano. Pero, naging source na yun ng away nyo dati. Tapos gagamitin mo pang props para dun sa thoughtful na gesture, di ba? Ako din pala, pre away. Yun yung point ko doon. Hindi, Kasi nangyari din. nangyari na sa'yo. Hindi siya may pinagselosan lang din ako. Hindi siya yun yung maging sensitive ka na lang sa akin. Kasi kapag nararamdaman, for example, ako nararamdaman ko ganito. Yun yung nararamdaman ko eh. Kumbaga, sige, ko-communicate ko sa'yo to, maging sensitive enough ka na lang dun sa mga actions mo towards sa ganitong issue. Okay. Pwede ka magbigay siguro ng palangga. Bakit may picture pa? Baka hindi niya maalala yung itsura ko. Beb! Gigigil ako, Beb. Ay, ganyan ako. Ayun, balikan natin yung comment. Sabi nga, di ba, baka sa dating relationship niya, may trust issue siyang hirap magpaliwanag pagdating sa ganyan. Yun nga, yun si Guy din. Tapos sabi naman dito ni So Winter, kaya guy best friend don't work sa relationship sa totoo lang. Totoo. Actually. Lalo na usually guy best friend, wala na, takbo ka na kapag may guy best friend eh. Parang sa akin matik red flag na yun eh. Good. Unless, kaso guy best friend din ako eh. Ano sila sa best friend na ako. Ako din eh. Si Nads. No. Ako din eh. Hindi ako best friend. Okay lang. May girl best friend rin ako. Pero yun talaga yung makikita ko. Alam ko, na best example ng platonic relationship, yung relationship namin ni Nance. Best example ng platonic relationship. Siguro kung ako yung guy best friend, okay lang. Pero kung iba, wala akong tiwala dyan. Pero iniisip ko tuloy, ganun din ba yung natitreaten din ba yung mga babae sa Sa girl best friend?
I mean, ako, kakilala naman ni Den sila. Ayan, sila na. Sila na to. Hindi ko alam. Anong perspective natin sa mga girls dyan? One is enough, but twice is too much nga mga lods. Ayun. Yun yung pinapoint out ko na naging problema na natin. Bakit gumagawa ka ng dahilan para bumalik yung problema na to? Know your limitations. Kung friend ka, kung gusto mong magstay pa as friend kayo, during our for example, ako yung boyfriend. Tapos meron akong girlfriend, meron siyang guy best friend. Kung guy best friend ka, gusto mong maging friends pa rin with my girlfriend, know your limitations. Dapat alam mo kung hanggang saan lang yung pwede mong gawin. Actually, nakasama ko naman yun. Mga kaibigan ni Den. So, Siguro pag tropa. Ewan ko. Alam mo ano pa din? Alam mo yan, buhay. Alam mo yung mga maglalabas sa mga advice. Tapos yung huli, yung ending niya, sabi mo, ay, ikaw, pre, ako, sa akin lang naman yan eh. Ikaw pa rin masusunod. Parang nagsisihan. Lumas ko mo ginagawa yun. Ako lagi ko ginagawa yun kasi ayaw kong bumalik sa akin eh. Ayaw ko nasisisi ako eh. Parang, ewan ko ba, papansin ako, gusto ko may opinion din ako eh. Gusto ko lang isama-sama ko yun. Ayan. Malay ko pang nadamay. Ayan. At para sa pinakabangan ang Runeta ng Kapalaran sa podcast natin, every end ng podcast natin meron tayong minigames. Yung minigames natin is bugtong. Mga bugtong. Magaling ba ako dyan? Nakalimutan. Hindi, ang mangyayari na ito, pipili lang tayo ng A tsaka B, tapos may sets ng bugtong. Tapos, sige. Malambot sa una pero tumitigas habang tumatagal. Ano ako? Nagulat talaga sa tanong. Ano ka dito eh? Malambot sa una. Ulit. Malambot sa una pero tumitigas habang tumatagal. Malambot. Ano ako? Ipe. Mali. Wait lang. Malambot sa una, tumitigas pag tumatagal. Malambot sa una, tumitigas pag tumatagal. Alam ko madaming gano'n pero ewan ko, yung nakalagay na sagot dito eh. Nirep na hotdog. Malapit. Nirep na hotdog? Malapit yung sagot mo. Nirep na hotdog. Anong, sige, siret. Pandesal. Pandesal? Nakalagay dito. Bakit? Malambot kasi minasa. Tapos, tumitigas habang tumatagal. Isip ko nga pagluto na. luto na. Oo. Nagiging na siya, matigas na. Wala eh. Akala ko nirep na hotdog. Malapit yan, gulat ka ako eh. At least pagkain na yun. Pero malapit yun. Ako'y kinakain pero hindi nilulunok. Ano ako? Ba't mo rin masasigaw mo? Yung mga bugtong. Ako'y kinakain pero hindi nilulunok. Ano ako? Titi lang din talaga. Wala na eh! Medyo ako. Alam mo ako. Ano yan? Bubble gum. Chewing gum. Bubble gum. Galing mo. Galing, marami nilulunok. Galing nawa niya. Galing. Mataas kung nakaupo. Mababa kung nakatayo. Mataas ko na... Aso! Dali. Ito. Minsan ako'y basa, minsan ako'y tuyo. Kapag ako'y kailangan mo madalas nakatago. Ano ako? Minsan ako'y basa. Minsan ako'y tuyo. Kapag ako'y kailangan mo madalas nakatago. Ano ako? Ulit, isa ba? Dai. Natawa ako dun sa sagot ng chat. Dai. Kaya ako tumingin sa chat. Totoo at yun eh. Hindi ba yun? Akala ko totoo.
matalino kayo. Ulit mo eh. Wait lang, sige. Minsan ako'y basa, minsan ako'y tuyo. Kapag ako'y kailangan mo, madalas nakatago, ano ako? Minsan ako'y basa. Minsan ako'y tuyo. Basahan? Hindi. Malapit na, pero hindi. Map. Hindi. Sanitary siya. Minsan ako'y basa, minsan ako'y tuyo. Kapag ako'y kailangan mo, madalas nakatago, ano ako? Malapit na sa basahan. Ano pa malapit sa basahan? Tuwalya? Sige, pwede na. Panyo. Okay. Panyo. Basta na yung panyo. Mas accurate yung panyo. Ayun lang, ang Ganda na naman na episode natin. This is episode number 22. 22. Hey. Yes! Medyo naman, maayos to. Salamat sa mga pumasok sa live, guys. Mapapanood nyo kami sa YouTube. Mapapakinggan nyo kami sa Spotify, Clocked Out with Jay and Siege. Yes, sir. Tapos follow nyo kami sa IG, follow nyo kami sa TikTok. Live kami every Monday or Tuesday. Naglalabas tayo ng episodes naman sa Spotify and YouTube ng 7 p.m. Subscribe kayo sa YouTube kasi ayan, tinry namin ngayon mag-live doon. Hindi natin. Live kami sa YouTube. Ayan, thank you rin lahat sa magsama sa ating live ngayon. Kaya Ivan din. Welcome sa ating crew. Usually marami rin tayo dito eh. Ayan. Sila Spa Winter. Matagal na yan dyan eh. Buti nga alala pa din kami. And this is Clocked Out to Jay and Siege. We are out. Thank you.